Umabot na sa 2,000 aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sa bayan ng San Remigio, daan-daan pa rin ang ayaw umuwi sa kanilang mga bahay dahil sa kalimot ka ng mga pagyanig. Para sa update mula nga po dyan sa San Remigio sa Cebu, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta ang sitwasyon ngayon dyan? Ruth, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga sugatang residente dito sa bayan ng San Remigio, Cebu matapos niyang yanigin at mabiktima nitong magnitude 6.9 na lindol ang probinsya. Marami sa kanila may sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos tamaan ng mga nagbagsakang bahagi ng bahay dahil sa malakas na lindol. Ang iba, nabubog pa nga ang paa matapos makaapak sa mga nabasag na salamin. Habang inalalayan naman gamit ng wheelchair ang ilang pasyenteng hirap makalakad. Marami sa mga residente, pinipili pa nga rin manatili sa labas ng kanilang bahay dahil sa takot. Maya't maya pa rin kasi ang nararanasang aftershocks dito sa lugar. Kaya kahit mainit, tinitiis din muna ng mga lumikas ang ilang modular tent at mga trapal na available. Hile-hilera naman ang mga galon ng tubig na ipinuwesto sa kalsada habang naghihintay ng rasyon. Hanggang ngayon kasi wala pa rin tubig at kuryente sa buong bayan, lalo't marami raw sa mga pump nila ay dependent o nakaasa sa power supply. Nakaburol na rin ngayon ang ilang mga nasawi sa San Remigio. Kabilang dyan ang isang miyembro ng Philippine Coast Guard na napagsakan ng mga tipak ng bato habang naglalaro ng basketball nang mangyari ang malakas na lindol. Sa huling tala, nasa 14 pa rin ang mga nasawi sa naturang bayan. Ruth, makikita yung sa likod ko, andito yung mga talagang nagbibigay na nga ng mga gamot para sa mga sugatang residente na patuloy na pupunta dito sa pinaka-command center or command post. Open area lamang ito, Ruth, no? Kaya naglagay na lamang ng mga malalaking tent dito para at least may masilungan ang mga residente. Tinitiis kasi nila yung init kapag ganitong araw, habang yung sobrang lamig naman kapag gabi at kasaka yung posibilidad na bumuhos ang ulan, isa rin yan sa mga malaking problema kung sakasakali. Sa ngayon, yung 27 barangay ng naturang bayan ay nakapag-submit na ng mga datos. Ilang araw din kasi itong hindi nakakapagbigay ng kanilang mga report dahil nga sa kawalan din ng sapat ng signal at kuryente nga dito sa lugar. Balik sa iyo, Ruth. Mon, yung binanggit mo no, na may patuloy na dumarating dyan ng mga nagpapagamot, siguro yung iba sa kanila galing pa sa malalayong lugar o baka mamaya na-damage din yung mga bahay at inuna muna yun. Sapat pa ba yung mga medical supplies at baka dumami pa nga lalo yung pasyente? Tama ka dyan, Ruth. Marami sa mga pupunta dito ng mga residente galing sa mas malalayong barangay, no? Yung mga mountainous barangay ng bayan ng San Remigio. Kaya naman sila na yung tinututukan ngayon ng mga medical volunteers. Karamihan dito, mga medical volunteers lamang mula sa Cebu City, Toledo, Talisay at iba't iba pang bayan at lungsod ng Cebu Province para nga tumulong sa mga apektado at mga sugat ng residente. In terms of medical supplies, in fairness, no, meron pa naman mga nakikita tayong mga supply na nandito at may mga patuloy ding dumarating pa ng mga tulong. May mga medical van kami nakikita na nakahanda ring umalalay sa mga sugatan kung kakailanganin. Kaya naman, well, we just don't know kung hanggang kailan itong mga supplies ito kasi mga private sector, itong mga tumutulong at ilang mga LGU sa iba't ibang mga lugar ang nagpapahatid naman ng tulong dito sa mga apektadong bayan sa Northern Cebu. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Ingat kayo dyan. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.